Nako, mamaya na ho natin pasadahan yung press con na yan, itong si Auntie Claire, na kung saan maging yung mga taga-Malacanang press cartel ngayon, binabalagbag na ho siya. Bakit? Kulang na babayad itong mga taga-Malacanang press cartel na to. Pero bago ho yan mga kababayan, unahin na ho muna natin. Nako, viral ho ngayon ito sa mundo ng social media. Ang di o manong pagtutukaan nitong si Bernadette Barbers. Nako, ano ba yan? At nitong si Benny Abante, bakit mo naman linawayan? Ops. Wag ho kayong basta-basta nagpapaniwala sa mga nakikita nyo sa social media. Ha? Baka mapaso ho kayo. Mga kababayan, hindi daw ho totoo yung larawan na yan. AI generated yan. Oh. Ano sasabihin mo, Barbers? Pasalamat ka ha. Nangya ka, Ace Barbers. Ayan o, maliwanag pa ho sa sikat ng araw na yan daw hong larawan na yan ng asawa ni Barbers. At nitong si Benny Abante, ano daw ho yan? AI generated. Hindi daw ho totoong linawayan. Nitong si Benny Abante, ang asawa nitong si Robert H. Barbers. Kung lawayan naman, wala namang problema yan. Di ba? Para hindi maasog. Baka mausog yung asawa ni Barbers dyan sa House of Pero ang sagwa, no? Kung sakali mang totoo ho itong ano na to, itong larawan na to ni Bernadette Barbers at nitong si Benny Abante, ang sagwa. Anak ng tokwa, kasama mo na, kaibigan mo, kadikit mo diyan sa twad ko, mga asawa niya, tapos lalawayan mo, napakapangit mo niyan. Buti na lang talaga. Nung una nga nating makita to parang masusuka tayo. Ang daming pwedeng makatukaan, ba't itong balbasaradong Benny Abante pa, no? Bakit ito pang banal na aso ang iyong makakatukaan? Buti na lang. AI generated daw ho yan. Kaya naman napabuntong hininga tayo. Buti na lang, di ba? Pero kung gusto nilang maghalikan, wala naman hong problema yan. Pero wag ho kayong basta-basta magpapaniwala. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Actually, nakita natin to kaninang umaga. Kaso medyo diskumpiyado tayo kahit na maganda yung pagkaka-AI. Medyo diskumpiyado tayo kaya hindi ho natin kaagad binahagi. Ngayon ibabahagi natin ito ang kumpirmasyon na pagpapakalat ho ng peking larawan yung ginagawa na yan ng mga naninira dito kay Bernadette Abante. Bernadette Barbers. Sorry, Bernadette Abante tuloy. Bernadette Barbers. Ganyan ho tayo dito sa PH Update. Ika nga parehas lang tayo. Huwag ho tayong basta-basta magpabula o magpaloko sa mga kumakalat na larawan sa social media. Kung ano lang ang totoo, yun lang ho ang atin. Pero kung sakali mang totoo, di ba, parang ano sila, yung tipong may dating may dating yung tukaan nila di ba? May dating. Pero at tayo na ho ang nagsasabi dito sa PH Update na hindi totoo ang pagtutukaan na yan ni Benny Abante at nitong si Bernadette Barbers. Fake news ho yan, fake news yan. Huwag niyo ho kayo maniwala. Yan daw ho ang original na larawan. Hoy Bernadette, tingnan mo naman. Pambira ka talaga, oo. Tingnan mo naman, pinapakita ko yung original na larawan at yung edited picture nyo ni Benny Abante na kung saan pinagpiestahan ng sambayan ng Pilipino. Bakit ba? Sa tingin ko, di ka natatabi ka Benny Abante niyan. Pagka tumabi ka pa kay Benny Abante, baka sa susunod na larawan, iba na yan, di ba? Malinaw yan mga kababayan, wag ho kayong magpabola sa mga nakikita nyo sa social. Hindi, siguro beso-beso yan, kaso nabiksoto. Nabiksoto itong si... Nabiksoto! Si Bernadette Barbers dito kay dito kay Benny Abante. Ito pa mga kababayan, yan ho kung tawagin ho nila galawang kain suka. Galawang kain suka. Ayan ho si Risa Hontiveros na galit kay Marcos Jr. ng panahon ng kampanya. Ngayon ay nagpapakit siya. Halikan mo din. Baka sakali ikaw piliin niya na Vice President sa 2028 presidential election. Sa totoo lang ho niyan mga kababayan, kung gagawing Vice President ng administrasyon ito si Risa Hontiveros, di ho tayo magtataka. Kung itatambal yan kay John Vic Remulla. Ano lang ito, kapatid nga niya, mayroong pwesto sa gabinete ni Marcos Jr. Kinuwang trabahante ni Marcos Jr. ang kapatid ni Risa Hontiveros. Kapatid, basta ka mag-anak. Ngayon, kung gawin siyang Vice President, di na ho tayo magtataka dyan. Grabe naman yan. Palakpakan. Naka-jackpot. Di ba? Nabiksoto, na AI o kung ano pa man yan, sorry na lang. Ika nga nabendisyonan ka na. Nabinyagan ka na ni Benny Abante. O, rekta ho tayo
Sa mga talumpati nitong si Bangag ha, bago tayo pumunta dito kay Congressman Mike Defensor at dadako ho tayo, bababaran ho natin yung naging presko nitong si Auntie Claire. Dito ho muna tayo sa mga kabalbalan nito si Marcos Jr. na kung saan maraming nagsasabi na talagang namayat ha, talagang yung sakit nito hindi lang ho diverticulitis. Yan ang ating masasabi diyan. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Thank you very much, Secretary Frederick Go. Grabe, for your nakita niyo yun? Thank you very much. Si Lagdameo, tingnan niyo ho yan mga kababayan. Pinunasan pa, baka mayroong natira. Secretary Frederick Go. Kunyari, hindi niya alam na kailangan niyang paupuin yung mga nanonood sa Your kanya. kind introduction. Please. Yun lang ang hindi niya babasahin sa teleprompter niya. Please, sit down. Have a seat, please. Take your seat. Take a seat, please. The Urur. cabinet ministers here present. Well, Secretary Sharon Garin. Grabe naman yan si Bangag, no? Balita natin ha, base sa ating sa intel natin. A1 to, A1 ha. A1. Malubha ang lagay nitong si Bangag. Malubha lagay nito. Ika nga siguro sa nasobra nito sa pulburon, kaya ngayon ganyan sinasapit ng katawan niya. Ika nga napabayaan nabuso kasi. Ngayon, pag nagkataon, baka hindi matapos ang impeachment ni BP Sara. Wag naman sana ha, kasi alam nyo naman tayo dito sa PH Update, hindi tayo nagnanasa ng sakit o kung ano pa man sa mga individual na yan. Kung may mangyari sa kanila, yun ang kagustuhan ng tadhana. Ay ang nangyari na yan kay BP Sara, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, masakit man hong tanggapin, pero yan ang nakasulat sa kanilang palad. Nakasulat sa palad ni Pangulong Duterte na magiging presidente siya nung mayor siya. Nangyari yan. Nakasulat sa palad niya na mangyayari sa kanya yan. Nangyari yan. Masakit man. Masakit man ang nangyari, pero wala ko tayong magagawa. Nangyari. Kaya ang makikita na lang natin dito, kailangan ho talaga maging presidente ni VP Sara para itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte mapauwi dito sa Pilipinas. Pag naging presidente si VP Sara, malaki ang tsansa talaga na mapapauwi sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Secretary Chris Roque. And Yan yung bangag na yan ang may kasalanan kung bakit nasa daing Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung Pangulo na nagpalibing sa ama niya sa libingan ng mga bayani sa sobrang pagkabangag niya, di ba? Sa sobrang pagpupulburo niya, anak ng tokwa kahit katiting na yung tipong wag yun ang gagawin yan. Trabahuin nyo na lang sa DOJ, kulong na lang natin sa Pilipinas. Wag natin gagawin yan, pangit naman nun, nasama nun. Di ba? Walang walang sukdulan ng kasamaan ko nun pagka ginawa ko pa yun. Pero ginawa pa rin ho niya. Ibig sabihin talaga masamang tao yung mama niya. Secretary Kiko, I didn't forget you. Itong ali na to, itong ali na to. Yang ali na yan, hindi rin humapakali yung panganyan. Yang ali na yan, hindi rin humapakali yung panganyan. And of course, the special Grabe, ang ganda ng ngiti ni Madam. Parang solved siya kagabi assistant to the President, Secretary Lagdameo. The Aboitiz Equities. Si Chu Laurel Secretary Chu Laurel, DA. Anak ng tokan nangyari sa Department of Agriculture. Matindi ho yung mga binahagi sa atin itong si Atty. Rowena Gonzo na di umano. Iisang kumpanya lang ang nananalo sa bidding pagdating sa mga binhi ng palay. Malaki yung problema yan mga kababayan. Equity Ventures Inc., President and CEO Sabine Aboitiz, and all the officials and employees of the Aboitiz Group of companies, local government officials who are joining us today, partners in the private sectors and stakeholders, Japanese ambassador. Good luck na lang Brad, magpalakas ka. Matindi ang hindi pa umabot ang 2028, may laban ka ng kailangang pagtagumpayan. Good luck na lang sa'yo. At yung mga kababayan natin na sumasagupa diyan sa problema na yan ngayong mga panahon na to, isa daw ho yan sa pinakamasakit na sakit sa totoo lang. Yang sakit ni Marcos Jr., naku, ang sakit daw ho yan.
Hindi yung diverticulitis ha. Meron, di umano ha, base sa ating mga nababasa-basa sa social media, meron daw sakit yang si Marcos Jr. na mas mabigat pa doon sa kanilang ibinalita sa sambayan ng Pilipino. Diba? Mas mabigat pa daw ho doon sa sakit na yun. Sir, Endo Kazuya, I'm sorry I cannot Punta na tayo kay Congressman Mike Defensor. Kabalbalan lang naman sasabihin ng bangag na yan. Ito. Senator! Senator Mike Defensor. Palakpakan natin. Senator yan eh. Akala ko, Senator yan. Senator natin yan. ha? Oo. Pero hindi niya narinig eh, yung kanta eh. Kala ko, bibiguin mo ako, partner, ha? Oo. Sige. Anyway, thank you very much. Thank you very much. Kilalang-kilala naman niyo si Mike Defensor. Ito, nakikita niyo sa YouTube o sa mga vlogs, siya yung nagsabi, mayroon siyang Maraming salamat, Atty. Manny Luna. Alam niyo ho, nung kami ay nag-file ng impeachment, may nag-comment, nakita ko, tuwang-tuwa ako. Kasi ang sabi niya, para daw po kaming 7 dwarfs. Nauna si Manny Luna, si Topacio, ako, si Harold Respicio lang ang matangkad doon. Pati si Atty. Jing Paras, magkakahype po kami. Pero sa inyo po lahat, bukas, ay papadismiss nila ang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayong hapon po, kausap ko ang ilang makabayang kongresista, ang nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa ustisya, lalaban po sila bukas Yan. at may mga ilalabas pa sila mga ebidensya laban sa kurakot na administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya po bantayan ninyo bukas yung mangyayari, pagtuunan po natin at tulungan natin sila. Dahil o katulad na banggit ni Atty. Manny, ito, nandito si Kong Ronald, Atty. Lambino, Atty. Torion, itong mga kasama po natin. Alam niyo, nagkaroon ng leadership vacuum sa ating bansa. Kung mapapansin ninyo, ang maingay lang sa Senado, iilan. Andyan si Senator Marcoleta, sila Senator Amy, of course, sila Alan nandyan din. Pero talagang makikita mo, sa Kongreso walang nagsasalita. Ilan-ilan lang. Ilan lang ang kakampi natin. Si Miao Miao, sinuspindi pa. Sabi ni Senator Ping Lacson, 67 ang mga kongresistang contractors ng sariling pondo. Hindi sinuspindi, hindi inimbestigahan. Naggawa ng listahan si Diskaya. Si Bernardo, may mga congressman na nandun. Walang nasuspinde, walang nakasuhan. Naku po. Pero yung isang nagsasalita sa korupsyon, sa pagnanakaw, kinasuhan. Bukas o, magsasalita sila, tulungan natin sila. Dahil sa katotohanan, ito ang pinakamabigat na pagdadanan ni Vice President Inday Sara Duterte. Dahil sa nakikita nila, pag hindi nila natanggal ang ating pangalawang Pangulo, siguradong sigurado na uupo si Inday Sara bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi pa ho 2028. Baka bago pa mag-2028, maging Pangulo na si Inday Sara Duterte. Kaya ang nais po nila, mawala na siya sa ganitong panahon pa lang, ganitong kaaga. Ganon sila katakot kay Inday Sara Duterte. Pero di ba ho, ang saligang batas, anong sinasabi? Ang proseso ng impeachment, ito lang ang pagkakataon natin para magreklamo, para i-question, para maging kritikal sa namumuno sa ating bansa. Anong ginawa? Yung kay Bongbong Marcos, kami nun, pumunta, ayaw tanggapin. Pagkatapos, kinausap lahat. Wala mag-endorso.
Pero okay na rin. Kasi ako, nung umpisa pa lang, ayoko na. Yung mga pumasok na impeachment, dinismiss kagad. Paano mawawalan ng substance ang impeachment complaint lamang kay Bongbong Marcos? Ang linaw ng budget, siya pumirma. Ang sabi nun sa complaint, unallocated unprogrammed funds. Siya pumirma. Ebidensya na kagad. Ang pag-release ng pondo sa flood control, sino pumirma? Ang Pangulo, si Marcos. Paano nawala ng ebidensya? Tingnan lang nila ang budget, tapos na ang issue. May kinalaman si Bongbong Marcos. Dapat, ang ginawa nila, pinaupo, pinagpaliwanag. Ano ba nangyari sa budget? Ano ba ang ginawa mo? Itong releases na ginawa mo para sa flood control, kasama ka ba dyan? Pero hindi ho. Dinismiss kagad. Yung kay Inday Sara, 125 unliquidated. Ang totoo po doon, ang natitira na lang na unliquidated, 75 million. 75 million pesos unliquidated. Ang ibig po sabihin nun, ayusin mo pa ang submission ng dokumento at itama mo. Hindi sinabing nagnakaw. Hindi sinabing korupsyon. Pag tinignan nyo ang core report this year, DPWH unliquidated, 100 billion pesos. DOH unliquidated, 50 billion pesos. Lahat ng ahensya may unliquidated funds. Dahil yan po ang proseso ng pagsasaayos ng pondo. Ngayon, si Bongbong Marcos, 2022, 2.5 billion pesos in 45 days. 32 million pesos a day. Inindis na yan ba nila? Hindi. 2023, 5 billion pesos. 2024, 5 billion pesos. Magkano yun? 12 million pesos a day. Inimbestigahan ba nila? Hindi. Kaya po ang proseso, sabi ng Saligang Batas, itama natin. Pero bakit ganyan? Yung mga totoong nagnakaw, yung totoong naging korap, ayaw niyong tingnan. Pero si Inday Sara, dahil kalaban ninyo sa 2028, dahil may politika, tatanggalin ninyo para mawala sa laban pagkapangulo ng ating bansa, ng ating republika. Kaya po kung ayaw lumaban ng Kongreso, ayaw lumaban ng Senado, hawak nila ang Ombudsman, hawak nila ang DOJ, sino ang lalaban? Tayo! Tayo, kasama ang sambayanang Pilipino, lalaban para ituwid ang nangyari sa bansa. At yan pong ginagawang pagnanakaw sa Kongreso, Senado, dapat na pong itigil yan. Dapat na pong itigil ang organisado na pagnanakaw na pinamumunuan at nakakayang sabihin kung di walang iba ang Pangulo ng ating Republika, si Bongbong Marcos. Correct. Si Inday Sara, nagkamali. Tayong lahat nagkamali. Sino dito kumampanya kay Bongbong Marcos at Inday Sara? Lahat tayo! Nabudol! Nabudol! Ang unang kaarapan ni Bongbong Marcos, malamang magkakasama tayo dito sa Quezon City. Kaya, ang pangalawang may kasalanan, si Inday Sara. Bakit? Sumama siya kay Bongbong Marcos. Kaya ngayon, may responsibilidad tayo lahat na ituwid ang mali. Kung ano yung kampanya natin dati, doble kampanya para tanggalin si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Palakpakan ho natin itong si Congressman Mike Defensor. Saludo kong Mike, iba ka talaga. Solid, solid, solid. Orumekta na ho ngayon tayo sa nangyaring press con dyan sa Malacanang. Auntie Claire ha, ano ho niya ito? Press con ho ni Auntie Claire dyan sa Malacanang. Good. Maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Rafi Ayeng. Ma'am,
Hello. Good afternoon, Yusek. Yo. On the abolition of Antiglar travel tayo. tax, ma'am, yung ibang tourism stakeholders naman natin, hindi naman pinupush na i-abolish totally because nakatutulong nga naman sa atin. But then, gusto lang nila mapababa. And at the same time, hinihingi lang nila sa TIEZA yung full report na kung saan nagamit ang mga travel tax na binayad ng ating mga turista. Ano po yung comment ng Malacanang? Ang travel tax po ay ginagamit unang-una po ang 50% ito ay sa mga TIEZA tourism projects, infrastructure. Yan na sinasabi natin. Iba ang tono ni Sandro at nitong si ng Malacanang. Ang problema ko dito kasi bidi-bidi itong si Sandro eh. Anak ng tokwa, sayang din naman yung travel tax na yan. Kahit hindi natin alam kung saan napupunta, di ba? Ang sakit nun, di ba? May tax ka na sa income tax, meron ka ng value added tax, meron ka pang travel tax, lahat na lang tinatax nila. Meron ka savings tax, di ba? Kaya hindi upapahintulutang mangyari yan. Ano lang yun? Optics lang ni Sandro Marcos yun para mapag-usapan siya at masabi na kahit paano nagtatrabaho ang pamahalaan. Tinangka na rin. Yang si Rapi Tulfo na tanggalin yung travel tax niya pero hindi siya nakapalag. Isa sa mga nagpupondo yung travel tax na yan sa mga kakurakutan na mga nasa pamahalaan. Ba't yung tatanggalin, di ba? Projects. Pera Ang na, 40% maging naman bato po pa. ay educational assistance at Pero base doon sa ating napanood, ang purpose daw ho talaga ng travel tax niya nung una para i-discourage na mga ibang bansa o pumasyal sa ibang bansa ang ating mga kababayan nung mga naunang panahon. Nung mga panahon na yun, kumbaga kung papasyal ka, mas ideal na kung dito ka na lang sa Pilipinas maggala-gala. Hindi nila ina-encourage ang mga Pilipino noong mga panahon na yon. Pero iba na ho ang sitwasyon ngayon. Kumbaga ang travel tax na yan, napakalaking dagok o napakalaking bayarin sa mga kababayan nating nagbabalak na pumasyal sa ibang bansa. Kasi nga naman, di ba, paano ka papasyal dito kung mas mura sa ibang bansa? Diba mas marami ka pang makikita. Tapos mura pagkain, mababa ang criminal rate nila, di ba? Unlike dito sa Pilipinas. Kahit saan ka magpunta ngayong mga panahon na to, laganap yung mga masasamang loob. Mantakin nyo, yung mga nasa Malacanang, puro mga masasamang mga masasamang individual. Natural, yung mga nasa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ganun pala, ha? Busy pala ang pamahalaan sa pagnanakaw, ha? Okay, sige, ngayon gagawin namin dito, gagawa na lang kami ng mga hindi kaaya-ayang bagay. Yun ang nakakalungkot dyan, mga kababayan. Kaya, para sa atin, kailangan na talagang tanggalin yung travel tax na yan. Kaya tanggalin na yan para ng toko 1,600 every time na aalis ka 1,600 ng 1,600. Hindi mo naman alam kung saan napupunta. Sipin nyo na lang mga kababayan. Lahat to ng mga mag-a-abroad, magpapasyal sa ibang bansa, sinisingil ho lahat yun. Direkta 1,600. Diba? Walang kaabog-abog 1,600 ang kukunin sa'yo ng administrasyon na to. Tapos ano makikita mo sa airport? Mga surot, mga daga, mga kawatan, di ba? Siguro ibalik yan kung sakaling, kunyari tinanggal nila. Kung ayaw naman nilang tanggalin, bigyan nila ng magandang serbisyo yung mga Pilipinong manlalakbay, di ba? Bigyan nila ng magandang serbisyo, kahit yung mga lounge para sa mga Philippine tourists, di ba? 1,600 pambihira. Daig mo pa nag-buffet, daig mo pa kumain sa labas. Kada ulo yon, walang bata, walang matanda. Dapat merong Philippine Tourist Lounge pa sa mga paliparan, babayad ka ng tax. Kung doon na lang ilagay, di mas maganda pa, di ba? O, yun, para saan? Pang-maintain yan, yung mga lounge nyo doon sa loob. Pag maghihintay kayo, pwede kayo kaso wala. Katabi mo surot. scholarship sa CHED. At ang 10% naman po ay para sa pag-promote ng culture and heritage po natin. Ito po ay sa tulong po at sa pagtulong sa National Commission in Culture and the Arts po. Ma'am, can the palace ask TIEZA, particularly the boss of TIEZA is Mark Lapid, to issue a full report on the tourism infra projects na naisagawa during his long tenure? Ito naman po ay sumasa ilalim din po sa COA examination.
So hindi lang po kinakailangan na orderan pa sila na magbigay ng kanilang report patungkol po dito dahil ang COA po ay tinitignan din po ang kanilang mga pagre-report. Isang follow-up mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Follow-up lang po dun sa travel tax. Paano po kaya yung saan nakukunin ngayon ng gobyerno yung mga posibleng mawala because of the abolition of travel tax and ma-assure ba na mapupondohan pa rin yung mga, let's say, kumukuha doon for education, culture, and yung iba pa pong nakikinabang doon sa travel tax? Opo, kapag ka po ito ay nagkaroon ng abolish na po lahat at hindi lang kumbaga deduction lang yung fee, ito naman po ay pupuntahan ng gobyerno, of course, sa pamamagitan po ng GAA. A related question mula kay Samuel Medinilla. Good afternoon po. nasabi During pa. po dun sa LEDAC meeting kanina, na-present po ba ng economic managers kay President Marcos yung expected impact ng abolition ng travel tax? Tapos kung yun po ba, kahit na alam na niya yung mga possible impact, nag-decide pa rin ba siya na kung suportahan yung nasabing bill? Sa kanina po ang napag-usapan lang po ay kung ano maitutulong nito sa ating ekonomiya. Nakita po ng Pangulo na mas makakagaan po ito sa ating mga turista at sa ating mga kababayan na nagbabiyahe. Kung ano itong detalye, kung magkano ba ang mawawala, kung magkano ba ang idadagdag na pondo para sa TIESA ay hindi po pa napag-usapan ng detalye. Kasi gagawin pa lamang po yung bill. Priority pa lamang po. Thank you po. Related question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Wala nang gana yung Yusek, nag-a-anunsyo. No? follow-up lang doon sa LEDAC. May we get specifics on the priority bill that the President endorsed with regard to fighting fake news? Kasi there have been concerns na any measure to fight or combat so-called fake news might lead to the intrusion of free expression or crackdown of dissent. Anong particular form po yung ine-endorse ni President Marcos dun sa anti-fake news bill? Ang sinabi lamang po ng Pangulo nung nabanggit po ito ay dapat pong balansihin. Yun po ang ating nadinig sa Pangulo, dapat balansihin nga po dahil nga po baka po masagasa yung freedom of expression. Dapat ma-define mabuti kung ano po yung sinasabi nating fake news at disinformation. Definitely it will not lead to a crackdown against dissent or critical views against the government. Kasi yun naman lagi ang concern pag may mga ganyang mga... Hindi po hahayaan ng Pangulo na masagasaan ang anumang freedom of expression, freedom of speech ng ating mga kababayan. Sana lang po. Regarding anti-dynasty naman po, meron na po bang form or provisions or particular details na suportado ng Pangulo tungkol sa bill na yun? Sa ngayon po ay nagkakaroon pa lang po ng consultation ang Kongreso. So kung ano po ibibigay nila na version, doon pa lamang po malalaman ng Pangulo kung anong mas maganda at kung ano ang kanyang susuportahan. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Left Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Mambalikan ko lang po yung kay Mary Jane Veloso. Sabi niyo po kahapon, mas mainam kung direkta siyang sumulat sa presidente. But upon checking, dati na pong dumulog sa palasyo at naghain ng petisyon ang pamilya ni Veloso para magawaran siya ng clemency. Nakarating po ba ito sa Pangulo at ano ang kanya naging tugon? Kanina po ay nakausap po natin mismo ang sa OES at sinasabi po nila na aaralin po kung ano pa yung mga provision at kung ano ba yung minutes of the meeting nila sa bansang Indonesia. At prerogative pa rin po ng Pangulo ang masusunod. At ang sinabi niyo rin po noon dati, kung walang malalabag na batas, posible ang paggagawad ng clemency. So, are there legal impediments that prevents the President from granting clemency to Mary Jane? Katulad ng aking sinabi, aaralin po nila yung pinakahuling minutes of the meeting nila with Indonesia at titignan po nila kung walang anumang malalabag na batas at muli, prerogative po ng Pangulo kung anuman po ang kanyang igagawa dito. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, nakapagpasya na po ba si Pangulong Marcos na tanggapin yung imbitasyon ni US President Donald Trump na maging miyembro ng initiative na Board of Peace? Sa ngayon po ay wala pa pong napafinalize na anuman tungkol sa meeting. Kung meron po ay ibibigay po namin sa inyong pinaka-update. Yes, ma'am, follow up lang. Anong mensahe po ang ipinahihiwatig ng naturang imbitasyon sa international community
particular po dito sa Asia-Pacific region. Maaari po bang magkaroon ng implikasyon ito sa security? Kabilang na po ang issue sa West Philippine Sea. Ipapaubayo ko po ang katanungan na yan sa DFA po. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. Ma'am, aside from the bills that you have already mentioned, ano pa po yung iba doon sa 21 priorities that the President and the legislative leaders have enumerated during their meeting earlier? Madami. Dala ko naman. Okay. Marami po dito. Unang-una, nandyan po yung National Center for Geriatric Health. Nandyan din po yung Classroom Building Acceleration Program Act. Pero ang isa po sa binigyang tutok ng Pangulo ay yung tungkol sa pagpapaganda ng coconut industry. So, binigyan din po niya ng Pangulo na dapat matulungan po natin ang mga coconut farmers natin dahil tayo daw po ang nag-export second. Tayo sa pinakamalaki na e-export sa buong bansa. So, pinatututukan din po ito ng Pangulo. Ma'am, follow-up question regarding the travel tax. Since the President already deemed it very necessary, what is his view with regard to the Philippines' ranking in terms of tourism arrivals in the country, considering that Malaysia, Thailand, Vietnam has already outpaced us as a top tourism destination in the region? Tingin nga po ng Pangulo, ang isang pagbawas sa travel tax ay makakatulong po na maiangat ang turismo sa ating bansa. Kaya po, binibigyan din niya po ito. Is he satisfied, dissatisfied, frustrated? How would you describe kung ano po yung outlook ng Pangulo when it comes to the travel woes that the Philippines is facing as of the moment? It was not discussed a while ago. So I would rather ask him specifically with that question. Sunod na tanong mo mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. The Department of Foreign Affairs has said that the appointment of a spokesperson for maritime affairs reflects President Marcos's directive that diplomacy should take a central role in state-to-state engagement. So now, with the DFA serving as the government's authoritative voice on regional and international issues, with this in place, can the public now expect a more unified messaging from the government when it comes to the West Philippine Sea issue, knowing na may iba't iba po tayong tagapagsalita from different agencies? May Coast Guard, may National Maritime Council, meron din po from the Philippine Navy. So for the public, parang minsan po na nararamihan sila sa tagapagsalita. Iba-iba po kasi ang kanilang goal. Iba-iba po ang kanilang pagiging spokesperson. Iba-iba yung kanilang topic. Pagdating po sa DFA, it's more on the policy. Pagdating po, let's say, sa Philippine Coast Guard, sa operation sila. So, magkaiba po kasi ang magiging mensahe ng Philippine Coast Guard as compared sa DFA. So, nagkakaisa naman po, align naman po kung ano ang gusto ng Pangulo. Firm, pero diplomatic. So, hindi naman po nagkakaiba-iba. Iba lang po siguro ang kanilang kung paano nila ito ihayag dahil iba naman din po yung kanila ipinapahayag. Yung isa ay polisiya, yung isa naman po ay operations. In October last year, the President said that he wants to redefine ties with China. Sabi niya po, hindi naman po maritime dispute yung sum total of the relationship with Beijing and with opportunities for trade and exchanges since the Philippines is chairing the ASEAN. But given the recent development po, yung heightened tension pa rin in the West Philippine Sea, heated debates and public exchanges, does the Marcos administration still believe that this is still achievable? Iba po kasi ang nangyayari sa Senado. Iba po ang nangyayaring debatihan sa kanila. Iba rin po yung nangyayari sa mga debate ng mga kapwa nating Pilipino. Of course, being Filipino, we should always be a pro-Philippines. At alam nila at batid nila kung ano ang stance ng Pangulo, anong posisyon. Walang anumang bahagi ng Pilipinas ang dapat na ma-surrender sa anumang foreign power. So doon naman po talaga lahat tayo lumilinya. Kung ano ba po nangyayaring mainit na debatihan sa Senado, hindi nga po yan sakop ng Pangulo, pero kapag ka po executive department na pinag-usapan, iisa lang po ang stance natin. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang pagbubulahan ng Malacanang Perez Cartel at ito si Anticlear. So Luis, maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Malnad ng Pilipinas.